Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na po ang Bombo Network News Evening Edition, araw po ng Miyerkules, Enero 15, 2020. Sa ulo ng ating mga balita, posibilidad ng malakas na pagsabog ng Taal Volcano, hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS sa 500 pagyarig na italaro ng bulkan doon sa bulkan mula noong linggo. Ilang bahagi po ng Taal umangat dahil daw sa sunod-sunod na lindol. Karagdagang mga bayan sa Batangas nagpatupad na rin ng forced evacuation sa kanilang mga residente na nawagan din ng karagdagang tulong. Probinsya po ng Cavite isinailalim na sa state of calamity. Ilang mangisda doon sa Laurel sa Batangas ay sinubukan ring pumalaot sa Taal Lake. Sa Talisay naman na nagkainitan ng ilang sundalo at residente doon sa checkpoint. Rekomendasyon na gawing no man's land ang Volcano Island, aprobado raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon po kay Secretary Anyo. Tatlong animal welfare advocates naman na na-rescue ng Philippine Coast Guard matapos may stranded ng isang gabi sa Taal Volcano Island. Governing Board ng Philippine Overseas Employment Administration inaprobahan na po ang rekomendasyon ni Labor Secretary Bello na total deployment ban doon sa bansang Kuwait. Ibig naman ni Jeneline Villavende nakatakda na hiniling sa gobyerno na panagutin ang Kuwait government dahil sa maling autopsy report. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman, si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagsabog ng Bukantan, The Bombo Radio and Star FM Special Coverage. Ilang bahagi raw ng Taal ay umangat dahil dito sa sunod-sunod na lindol. May paliwanag dyan si Bombo Dennis Amito. Natuyo na nga ang ilang parte ng Taal Volcano at ilog na konektado rito dahil sa patuloy na volcanic activity. Sa press conference ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nitong hapon lamang sinabi ni Maria Antonia Bornas, ito yung chief ng PHIVOLCS Volcanic Monitoring and Eruption Prediction Division, indikasyon daw yan ang mas aktibo pang kalagayan ng bulkan. Nagmulaan niyang data sa international partners ng PHIVOLCS na nakantabay din sa mga developments sa nag-aalburutong island volcano. Maliban dito, mas dumami pa yung nairehistrong pagyanig sa nakalipas na mga oras sa lawa at mga lugar sa paligid ng naturang mga apektado ng pag-alburuto ng Taal Volcano. At mayroon ding mga bitak sa Lemery, Agoncillo, Talisay at San Nicolas. Mas bago ito kumpara doon sa namataan kahapon sa paglilibot ng team ng PHIVOLCS. Sa ngayon ay umabot na sa 520 yung volcanic quake na nairehistro nila. Yung 169 dito ay naramdaman talaga ng mga residente sa naturang lugar. Narito ang dagdag na paliwanag ng PHIVOLCS sa pamamagitan ni Maria Antonia Bornas. Ngayon sa loob ng main crater, again, bago pumutok ang bulkan noong 1911, meron talagang magkakahiwalay na mas maliliit na crater sa loob ng main crater ng Volcano Island. Ang nangyari lang, pagkatapos ng 1911, ipinutok yung eruption yung floor at pagkatapos ito ay napuno ng tubig agad yung main crater floor. So hindi na natin makita yung magkakahiwalay na crater na to. Pero ngayon, natuyo na yung main crater, bulot na siya ng abo, at merong parang maliliit na cones doon sa loob. At magkakahiwalay na ngayon ulit. Kita na natin yung magkakahiwalay na vent na yun sa loob ng main crater. Bagay ng paliwanag ni Maria Antonia Bornas, ang pinuno ng PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Nangangahulugan lamang ito, Bombo Gerald, na aktibo pa rin ang kondisyon ng bulkan at hindi pa rin dapat magkampante dahil posible umano ang mas malakas pang pagputok nito sa mga susunod na araw o oras. Hindi pa masabi ng PHIVOLCS kung anong susunod na mga mangyayari dito, ngunit yung mga indications noong 1977 at maging noong 1911 na nagkaroon ng malaking pagsambulat itong Taal Volcano ay nakikita rin sa mga panahong ito, Bombo Gerald. Yes, yung nakakatakot dyan yung pag-angat, Bombo Dennis, nung mga lupa dyan sa Batangas. Paano nangyayari yan, Bombo Dennis? Ito ay epekto nung sunod-sunod na pagyanig. Ibig sabihin kasi, pagka may mga paggalaw doon sa ilalim, yung magma ay nagkakaroon din ito ng epekto sa hanggang sa ibabaw. So nagkakaroon ng crack. Ito yung
fissure vents na sinasabi ng PBOX. At yung crack na yan, umaabot hanggang sa land area, dun sa mga residential area kung saan marami yung mga kababayan natin na nakikita nga ito hanggang sa mga kalsada, nabibiyak yung mga kalsada, yung mga bahay, dahil nga habang tuloy-tuloy yung volcanic quakes ay ito rin naman yung lumalapad yung mga lugar na apektado ng pagka-crack ng lupa dahil pa rin doon sa volcanic activity na aktibo lalo sa mga panahong ito. Oo, Bombo Dennis, yung pag umangat ba yan, bababa rin lang or nakaangat na talaga yan, Bombo Dennis? Yung nakita na nakuna ng footage mula sa international partners ng PBOX, umangat doon sa portion, doon sa may crater, and then yung konektadong ilog dito ay nakita din na natuyo na yung parte na yun at lumitaw yung mga crater. So, nung last time na sumabog yung Taal Volcano ay natanggal lahat yun. Pero dahil lawa nga siya na natakpan ng tubig, so hindi na gaanong kita. So, yung mga indications na yun ay palatandaan nga daw ng malakas pa na posibleng pagsabog kung sakasakali. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May mga karagdagang bayan na rin doon sa Batangas ang nagpatupad ng first evacuation. Maging dyan sa Cavite ay idineklara na palang state of calamity. At nandoon si Bombo Bam Orpilia. Yes, sa Bombo Gerald, sa pilitan ng pinalika sa mga residente sa iba pang mga bayan doon sa lalawigan ng Batangas dahil pa rin sa nagpapatuloy na pag-alboroto nitong Bulkang Taal. Sa bayan ng Lemery dito sa Batangas ay ipinag-utos na ni Mayor Larry Alilio ang forced evacuation sa kanilang mga mamamayan na ayaw pang lumikas sa kanilang mga tahanan. Matapos ang isinagawang pulong ng lokal na pamahalaan ng Lemery kanina kasama ang first responders tulad ng pulis, sundalo, bumbero at iba pa ay naglabas ng kautusan na kailangang lahat ay lilikas. Maging dito naman sa bayan ng Laurel ay umiiral na rin ang lockdown na ipinatupad kanina pang alas 5 ng hapon. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Laurel Mayor Joan Lumbres Amo, ito raw ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng casualty sa kanilang bayan. Katulong ang mga personnel mula sa PNP, AFP at Philippine Coast Guard ay isusyuri nila ang lockdown ng mga kabahayan dahil sa may mga residente na nagtatago sa tuwing kakatokin nila ang kanilang mga bahay. Umabot na rin anya sa 85% ng kabuang populasyon ng kanilang bayan ang nailikas na sa mga evacuation centers sa Cavite at maging sa Batangas. At nananawagan naman si Mayor Amo ng tulong o ng karagdagang tulong para pa rin sa mga residente ng bayan ng Laurel. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Laurel Mayor Joan Amo. So ngayon po kami po ay nananawagan sa inyong mga mabubuting puso para po sa aming pangunahing pangangailangan gaya po ng pagkain, tubig, mga damit, yun nga po ang nasabi ko kanina, gamot, hygiene kit dahil ho meron tayong mga babae, meron po tayong bata, diaper, ganyan po. At kung ano man po ang maaari ninyong itulong ay amin hong malugod na tatanggapin. Alam mo, Bombo Gerald, doon sa pag-ikot natin dito sa bayan ng Laurel ay nakita natin doon sa loob ng Municipal Police Station na meron pang mga preso doon na nakakulong at kausap natin kanina yung Chief of Police. Ang sabi niya ay ililikas yung mga preso doon naman sa kabilang bayan ng Santo Tomas upang doon muna sila pansamantalang ipiit habang nagpapatuloy itong aktibidad ng Bulkang Taal. At samantala, Bombo Gerald, ay isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil pa rin dito sa epekto o aktibidad ng Bulkang Taal. Sa pahayag ni Cavite Governor John Vic Remulla, ay ito rin ay upang magamit na rin nila yung mga naka-standby na calamity fund para pa rin sa pagresponde o pagtulong na rin sa biktima ng sakuna, Bombo Gerald. Yes, dyan sa kinaroroonan mo ngayon na Bombo Bam, parang medyo mahangin. Kumusta yung panahon ngayon dyan na Bombo Bam? Alam mo, medyo malamig dito sa ating lokasyon, pero wala namang indikasyon na uulan dahil kitang-kita naman yung mga bituin dito, Bombo Gerald. Yung mga residente dyan, yung pangangailangan nila, Bombo Bam, na tugunan na ba yung panawagan kanina ng Mayor, Bombo Bam? Well, yun nga,
nagbigay na rin ng paunang tulong ang DSWD, pero syempre meron pa rin mga kinakailangang tulong ang mga residente dito sa bayan ng Laurel dahil pa rin malaki-laki itong bilang ng mga evacuees doon dito sa nasabing bayan dahil 85% ng total population, kasi ang sabi sa atin ni Mayor Amo ay nasa 40+ thousand ang population dito sa bayan ng Laurel. So medyo malaki-laki ang kailangang i-cater, especially doon sa pangangailangan ng mga evacuees sa Bombo Gerald. Wala namang mga naipit na mga residente dyan ngayon na bombo bomb kagaya ng mga malalayong lugar dyan sa Laurel bombo bomb? Well, ang problema lamang dito sa bayan ng Laurel, Bombo Gerald, ay yung mga evacuees na umiiwas sa mga otoridad dahil ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay. Katunayan, sabi sa amin ng Chief of Police doon, yun yung isa sa mga nagpapahirap sa kanila at yun yung rason kaya talagang sinusuyod nila yung mga kabahayan upang makumbinsi na rin yung mga otoridad na lumikas o yung mga residente na lumikas patungo sa mga evacuation centers, Bombo Gerald. Okay, Bombo ba, mag-iingat kayo dyan, yung group nyo dyan ng Bombo Radio News Team, lalong-lalo niya yung inyong piloto dyan na Bombo Bomb. Oo, napakagaling ng piloto namin dito. Talagang mag-iingat kami rito, Bombo Gerald. At live mula rito sa bayan ng Laurel, Batangas, Bombo Bam Orpilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung ilang mangingisda doon dyan pa rin sa Laurel, dyan sa Batangas nga ay sinubukan pa rin umanang pumalaot doon sa Taal Lake, habang doon sa Talisay ay medyo nagkagirian po itong mga sundalo at mga residente doon sa checkpoint. Bakit kaya, Bombo Christian? Tama ka dyan, Bombo Gerald, no? May mga ilan nga mangingisda doon sa bayan ng Laurel, Batangas ang nangahaspa na maghuli ng isda para daw mayroon silang pangdagdag pagkain. At pagkakakita nito nga ay sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad ng Philippine Coast Guard. Doon, nakilala natin kanina si Kuya Jerry Turig, no? 25 anyos at 20 taon ng residente dito nga sa bayan ng Laurel. Ayon sa kanya, yung buong pamilya niya ay nakalikas na doon sa Alfonso, Cavite at tanging ang kanyang pinsan na lalaki at iba pa mga kapitbahay na lalaki ang naiwan dito para nga magmanman, magbantay at sumubok pang manghuli ng isda. Minsan daw kasi ay kumikita sila ng nasa 500 hanggang 1,000 na sapat na para maitawid yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakita rin natin dito si Aling Puring na nagbebenta ng isda. Ayon sa kanya, binagsak presyo na niya ang pagbebenta ng mga produkto niya dito, no, na tilapia at bangus na 50 pesos na lang kada kilo. Ayon nga sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard na nakita natin doon, bawal na magpalaot papalapit sa mismong isla ng Taal dahil mula doon sa Laurel Fishport ay tanaw mo na malapit na lang yung mismong bulkang Taal na hindi na malalayo dito sa bayan ng Laurel, ang bayan ng Talisay, kung saan nagkainitan na kanina yung ilang mga residente at yung mga sundalo na nakantabay doon sa checkpoint dahil simula kaninang umaga ay idineklara na rin ang lockdown sa buong bayan ng Talisay para masiguro na lahat ng residente ay nasa evacuation sites na. Pero ilan ng motorista ang nagbatigas at gusto nilang makadaan dito sa bayan ng Talisay dahil paglagpas nito ay bayan na ng Tanawan at bayan ng Santo Tomas na kung saan sila lilikas. Ang biyuksan na lamang ngayon sa publiko ay yung Matarik at mataas na Tagaytay Talisay Road kung saan nangiyak-ngiyak nga yung isa sa nakausap natin kanina si ating Alicia dahil tricycle lang yung kanilang sasakyan ng kanyang pamilya at nangangamba siya na baka sumemplang o tumumba yung kanilang tricycle sa pagtahak doon. Sinubukan natin actually nadaanan yung Tagaytay Talisay Road at napakatarik nga ito, no? Kahapon hindi siya pwedeng daanan ng mga motorista dahil doon sa basa-basa na ashfall galing sa bulkan. Pero ngayon binuksan na siya dahil nga ipinalockdown na yung buong bayan ng Talisay. Mula doon sa pagbagtas namin sa Tagaytay Talisay Road, kitang-kita mo yung view ng lowlands ng Batangas at makikita mo rin din yung view ng naging pinsala ng pagsabog nga ng Bulkang Taal sa malaking bahagi ng Batangas. At bago pa man kami makarating sa air ng Tagaytay, hinarang ang aming van ng ilang residente doon sa Barangay San Gabriel.
humihingi sila ng tulong dahil para sa kanila, itingin nila nalimutan sila ng kanilang lokal na pamahalaan bilang mga residente ng Talisay dahil hindi daw nakaabot sa kanila yung mga relief goods. Wala rin daw mga rescue trucks na sumundo sa kanila para dalhin sila sa mga evacuation centers. Kaya nagtitiis sila na hindi muna na manatili na lang sa kanilang bahay kahit brown out, kahit walang tubig. Dahil kung pupunta sila sa pinakamalapit na evacuation site sa bayan pa ng Santo Tomas na ilang kilometro pa yung layo mula doon sa mataas na lugar na kanilang kinalalagyan. At ilan lang yun sa ating mga nakitang sitwasyon sa ilang bayan ng Batangas. At nangako naman din ang mga alkalde ng mga nasabing bayan na sisikapin nilang maabutan ng tulong ang kanilang mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Mula dito sa Tagaytay City, Cavite, Bombo Cristo Josores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ano na kaya ang nangyari dito sa rekomendasyong gawin daw na no man's land itong Volcano Island? At may report si Bombo Annalise Soberano. Kinopirma ni DILG Secretary Eduardo Año na aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon na gawing no man's land ang Volcano Island. Pero ayon kay Año, magiging gradual ito hanggang sa magkaroon na ng relocation site para sa mga nakatira doon. Binigyan din ng kalihim na strictly off-limits sa ngayon ang Taal Volcano Island. Kaya inatasan ng kalihim ang PNP na gawin ang lahat para maiwasan at mapigilan na makabalik ang mga residente sa isla. Sa kabilang dako, zero incidents sa looting at iba pang mga criminal-related activities sa Calabarzon ang naitala ng PNP. Ayon kay PNP OIC Lieutenant General Archie Gamboa, natuwa ang Pangulong Rodrigo Duterte na walang naitalang casualty sa nangyaring kalamidad. Nasa 278 policemen ang apektado sa pagsabog ng Bulkang Taal at siniguro ni Gamboa na makakatanggap ang mga ito ng tig 10,000 pesos each na financial assistance. Sa kasalukuyan, nakalikom na ang PNP ng nasa 2.5 million pesos na mula sa tig 10 pisong contribution ng bawat PNP members. Binisita kahapon ni Gamboa ang lugar at sinabing devastated ang mga lugar malapit sa Taal Volcano. Samantala, pinaalalahanan naman ni Batangas Police Provincial Director Police Colonel Edwin Quilates ang mga individual o grupo na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung pumunta sa mga danger zone. Ang pahayag ni Quilates ay kasunod sa pag-rescue nila kaninang umaga sa ilang individual na natrap at nagpasaklolo. Nasa area ang mga nasabing individual para i-rescue ang mga hayop na naiwan. Sa ngayon, mahigpit na minomonitor ng PNP ang galaw ng mga evacuees nang sa gayon mapigilan silang magtungo sa mga danger zone. Ang tinig ni Colonel Edwin Quilates, ang Provincial Director ng Batangas. May mga rescue kami from time to time kahit sa Laurel. Isang araw yung rehab center sa Laurel din, about 100 yung nailipat natin sa Calamba. Inikutan ko rin ang mga pulis natin kasi nag-aala din ako sa sitwasyon nila, tubig, kuryente. Nagdala ako ng supplies, mineral waters and coffee, then biscuits kasi hindi sila makapagluto ng canned goods. Yung regional director din natin ay nagpadala rin ng tulong. At saka ang ating OIC Chief PNP, si Lieutenant General Gamboa ay nagpadala rin ng mga relief goods. Si Provincial Director ng Batangas, Police Colonel Edwin Quilates. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tatlong animal welfare advocates na rescue po ng Philippine Coast Guard matapos niyang may stranded ng isang gabi doon sa Taal Volcano Island. Ano naman kaya ang mangyayari dito nga sa tawilis na nabubuhay lamang sa Taal Lake pagkatapos ng pagsabog ng bulkan at yung mga gulay at prutas na nabalot ng Taal Ashfall? Ligtas pa nga bang kainin? Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Bang! Munch! Bang! Munch! Derek Piolo, okay lang kayo. Namimili kami ng donut. Ikaw, Jingo, alin ang gusto mo? Yan na lang. Which one? Chocobang or Munchkins? Yan nga. Get the Dunkin' Sari Sari Bucket. 10 pieces Chocobang, 16 pieces Premium Munchkins, 12 pieces Dunkin' Yan, in one delicious deal. Dunkin' Sari Sari Bucket for $2.99. Given to Dunkin'. See posters for details. Promo runs from January 1 to 31, 2020. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 22226 Series of 2019. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Ito nga, mayroong mga animal welfare advocates ang narescue po ng Philippine Coast Guard doon pa rin sa sinasabing Taal Volcano Island. At may report ang Bombo Radio Legazpi. Ligtas na naibalik sa mainland ang 3 animal welfare advocates na na-stranded ng isang gabi sa Volcano Island sa Batangas, partikular na sa Barangay San Isidro sa bayan ng Talisay. Kinilala ang mga itong sina Jana Sevilla, Robert Rafi at Joharo Rawel ng People for the Ethical Treatment of Animals Supeta. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Coast Guard District Southern Tagalog Operations Chief Lieutenant Commander Anthony Cuevas, nabatid na kahapon nagtungo sa lugar ang grupo lula ng isang bangka upang mag-assess sa sitwasyon ng mga hayop. Subalit sa takotan niya ng bangkero na hulihin ng PCG, lalo pat alam na bawal ang ginawa, inihatid lamang at hindi na binalikan ng 3. Kaninang umaga na nakita ng rescue team ang mga ito na nasa ligtas namang kalagayan, habang ipinagpapasalamat ng opisyal na hindi gaanong umakyat ang aktibidad ng Bulkang Taal kagabi. Kaugnay nito muling nagpaalala ang opisyal na hindi pa pinahihintulutan ang pagpasok sa Volcano Island na itinuturingan niya ngayon na no man's land dahil sa banta ng mga kasunod pang pagputok sa naturang bulkan. Yung mga advocate sa mga animals na please understand naman yung situation ng area. We want also to save itong mga animals na to, but we couldn't find the way as of this time dahil nasa level 4 yung ating at ina-advise ng ating panlalawigan, ng ating provincial government na talagang wala lockdown talaga dapat. Si Coast Guard District Southern Tagalog Operations Chief Lieutenant Commander Anthony Cuevas para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafa Lozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba munang mga balita, inaprubahan na po ng POEA Governing Board ang naging rekomendasyon ng Labor Secretary na implementasyon ng total deployment ban doon sa bansang Kuwait. Ito ang kinumpirma ng Department of Labor and Employment sa mga miyembro ng media na nagko-cover sa Labor Department. Sa maigsing abiso ng DOLE, sinabi rito na hinihintay na lang nila ang pagpapalabas ng mismong kopya ng resolusyon ng Government Board ng POEA para sa total deployment ban. Nag-ugat ang naturang issue ng pagpapatupad ng total deployment ban kasunod na rin ng pagpatay ng kanyang mga among Kuwaiti sa Pinay OFW na si Jeneline Villavende. At sa ibang balita pa, itong sinasabing extinction ng tawilis doon nga na matatagpuan lamang sa Taal Volcano, doon sa Taal ay anong mangyayari kayo dito, Bombo Raymond, itong tawilis na paborito din na pulutan, Bombo Raymond? Tama nga dyan, Bombo Gerald, kaya concern tayo dito. At kumpiyansa nga si Agriculture Secretary or Secretary Ariel Kayanan na malabong mangyari yung pinapangambahang tawilis extinction o tuluyang pagkawala ng tawilis. Sa press briefing kanina sa Malacanang, sinabi ni Yusek Kayanan na nagkakaroon ng adopsyon ang kalikasan sa anumang kaganapan. Ayon kay Yusek Kayanan, halimbawa nito ang nangyari pagsabog ng Taal Volcano noong ika-17th century, kung saan mula sa dating saline o salt water ay naging fresh water ito, kaya lumabas ang mga bagong species ng isda. Paliwanag ng Secretary na dati maliputo lang ang nakikita, mamahalin nitong isda na ito sa Taal, pero nung naging freshwater lake na ito ay mayroon lang talakitok, yun din ang dating salty sardines ay tinatawag na ngayong tawilis. Naniniwala si Yusek Kayanan na ang pagputok ng Taal Volcano ay magbibigay ng bagong kanyuhan sa mga species ng isda na nakikita sa lake. Samantala, sa mga mahilig ng magkape, pati na rin yung kapeng barako ng Batangas, huwag po kayo mag-alala dahil sinabi ni Yusek Kayanan na minimal lamang din yung damage sa mga panin na kape at yung kakao. Na ito pa ang bahagi ng pagtitiyak ni Yusek Ariel Kayanan. Actually po, ang kalagayan po natin ngayon ay hindi lamang po ang area po ng Batangas or ng Tagaytay ang nagsusupply po or tinagtataniman ng kape. Depende po sa ating what they call yung quality. Meron po tayong tinatawag na Liberica, Arabica, tsaka Robusta. So, ang nandoon po sa area niya is across. Yung pong iba naman po, meron po sa Cacao, marami po tayo sa Davao, sa Mindanao, at dito na meron po tayo sa Highland sa bandang Baguio po or Carpo natin. Pero ang payo ng Department of Health, iwas muna sa pagkain ng tawilis mula sa Taal Lake upang iwasan ang eruption sa tiyan. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,
Bumbo! Kung yung tawilis ay ipinagbawal muna ng Department of Health na kainin nga ito kayang mga gulay at prutas na nabalot po ng taal asphalt. Ligtas kayang kainin ito. At may report si Bombo Dave Vincent Pasig. Pinawi ng Department of Health o DOH ang pangamba sa posibleng epekto ng pagkain ng mga prutas at gulay na nabalot ng abo na ibinuga ng Taal Volcano sa mga nakalipas na araw. Sinabi ni Health Undersecretary Eric Domingo na maaaring kainin ng naturang mga gulay at prutas dahil sa wala namang kakayahan ang mga ito na makapag-absorb ng toxins mula sa ashfall ng Taal Volcano. Subalit paalala ni Domingo na dapat hugasan muna ng husto ang mga gulay at prutas na ito bago pa man kainin. Sa ngayon, sinabi ng Department of Agriculture o DA na tinatayang nasa 577.4 million pesos na ang inisyal na pinsalang idinulot sa pagsasaka ng pag-alburuto ng Taal, kabilang na ang 2,700 hektarya ng taniman at humigit kumulang 2,000 hayop. Muling binigyan diin naman ni Domingo ang apela ng Department of Health na iwasan na muna ang pagkain ng isda na galing sa Taal Lake dahil maaaring apektado na rin ang mga ito sa mga toxic chemicals na inilalabas ng Taal. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mayroon tayong update dito pa rin sa namatay na OFW na si Jeneline Villavende at may report po ang Bombo Radio Coronadal. Nakatakda na ang libing ng pinatay na overseas Filipino worker sa bansang Kuwait na si Jeneline Villavende na residente ng Nurala, South Cotabato. Sa isusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Ginang Nelly Padernal, tiyahin ni Jeneline na pag-usapan ng kanilang pamilya na ililibing ito sa darating na Enero 23, 2020 sa Nurala Public Cemetery. Bago ito ihahatid sa uling hantungan ay isang misa ang iaalay sa biktima sa Immaculate Conception Church sa nabanggit na bayan. Nagpapasalamat naman ang pamilya Villavende sa tulong na ibinibigay ng gobyerno at ang simpatiya na ipinapakita ng mga mamamayan kay Jeneline. Ngunit umaapela sila kay Pangulong Rodrigo Duterte na panagutin ng Kuwaiti government at hindi lamang mga employer ni Jeneline dahil sa maling autopsy report na inilabas ng mga ito kung saan iba naman na lumabas sa re-autopsy na isinagawa ng NBI matapos na iuwi na sa bansa ang bangkay nito. Dito ang amon na ginasinggit na amon mo na ang ibalo sa itong nagpatay sa iyan. Ang tinig ni Nelly Padernal, matatandaan na wala ng ibang vital organ si Jeneline na dumating ang bangkay nito sa bansa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Patricio Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dahil pa rin sa kalamidad, partikular doon po sa Taal Volcano ay patuloy naman ang pagbuhos nitong mga tulong mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At meron daw toneladang gulay naman ang nagmula sa Benguet na ipapadala sa Taal. At mareport ang Bombo Radio Baguio. Tone-toneladang mga gulay mula sa mga stakeholders ng vegetable industry sa lalawigan ng Benguet ang nakatakdang ibiyahe patungo sa Batangas para sa mga biktima ng pagsabog ng Taal Volcano. Sa panayam ng Bombo Radio kay Agot Balanoy, manager ng isang kooperatiba ng mga magsasaka ng Benguet, sinabi niya na ang Department of Agriculture naman ang magbibigay ng gagamiting truck. Aniya, posibleng sa Lunes na dadalhin sa Batangas ang mga nasabing gulay na aabot sa 3 tonelada kung saan particular na tinatanggap nila ang mga gulay na hindi madaling mabulok. Tumatanggap din sila ng cash donation na ibibili ng mga immediate needs gaya ng sanitation kits at hygiene kits na direktang ipapamahagi nila sa mga biktima. Dinagdag ni Balanoy na bukas o sa Sabado ay mauunang mag-deliver ng aabot 800 kilo ng mga gulay ang isang grupo ng mga magsasaka sa Benguet. I-provide sa i-trust na mausar, mandi nga maituloy nga maipan, i-provide kami mag-itinat na especially the longer shelf life na agrees kami naglaang di cash nga donation, maigatang ka DJ the immediate nga kasapulan. Samantala, ilan pang mga grupo at lokal na pamahalaan sa Cordillera Region ang magpapadala din ng tulong gaya ng mga gulay, mga pagkain at mga kagamitan sa Batangas sa magkakaibang araw dahil patuloy ang pagbuhos ng tulong mula sa mga residente ng rehiyon para sa mga biktima ng pagsabog ng Taal Volcano. Balita mula Bombo Radio Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang salitang yan ay hatid po sa inyo ng Dunkin Donuts. Bombo Business News. Bombo Business News and Foreign Exchange Update.
Palitan po ng piso kontra sa ibang currencies ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang US dollar ay katumbas ng 50 pesos 51 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 49 centavos, ang Singaporean dollar po ay 37 pesos at 50 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 46 centavos. Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update ay hatid sa inyo ng Queen City Development Bank. Dahil pa rin po sa mga kalamidad na naranasan po sa ating bansa, lalo na ang pagsabog ng Bulkang Taal, samahan niyo po kami sa isang panalangin para sa kaligtasan ng ating mga kababayan na apektado ng sakuna. Narito po ang Oratio Imperata. Lord Almighty, you are the creator of all things in this world. We believe that everything that you created is good and for a purpose. As we feel the destructive powers of Taal volcano that has affected so many people, we seek your powerful help. Calm Taal volcano, manage its effect on lives, on the economy, our livelihood, on all of creation. Embrace us with your love and care. Quiet the rumblings. Sprinkle your divine love so that places turned to gray by ashes return to green. May the explosions of Taal not be duplicated by other volcanoes in our country, and no other added effects like earthquakes or movements of the earth occur. We entrust our safety to you, Lord. We all firmly believe that only you can assure our continued existence. As we taste nature's wrath, may we firmly cling to you, knowing that without you, we are nothing. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition at balikan ko lamang po itong ating mga headlines. Posibilidad ng malakas na pagsabog sa Taal Volcano, hindi pa rin daw inaalis ng FIVOLS. Ibang pagyarig na itala naman mula pa noong linggo. Karagdagang mga bayan sa Batangas po nagpatupad na rin ng forced evacuation sa kanilang mga residente. Nanawagan din po ng karagdagang tulong. Probinsya po ng Cavite, sinailalim na sa state of calamity. Ilang mangingisda doon sa Laurel sa Batangas po ay sinubukan pa rin pumalaot sa Taal Lake. Sa Talisay naman nagkainitan po ang ilang sundalo at residente doon po sa checkpoint. Rekomendasyon na gawing no man's land ang Volcano Island. Aprobado na po ni Pangulong Duterte, ayon po yan kay Secretary Anyo. 3 animal welfare advocates na na-rescue po itong mga ito ng PCG pagkatapos po ng isang gabi doon sa Taal Volcano Island. Tawilis extinction po sa Taal, malabo raw. Bagong fish species naman posibleng lalabas sa Taal kasunod ng pagsabog ng bulkan. Ibig po ni Jeneline Villavende, nakatakda na hiling sa gobyerno na panagutin din ang Kuwaiti government dahil po yan sa maling autopsy. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman, si Bombo Gerald. Di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!